Mga do. So, nandito lang tayo sa backyard natin, no? So, papakita ko lang sa inyo yung backyard natin. Malamig na. Obviously, ang laka pala ng jacket ko. Alas 5 pa lang, 4:30 pa lang po ng tanghali. Pero, grabe, madilim na dito. So, natural yung araw, hahabulin mo talaga pagka ganito. Ang kagandahan dito, syempre, lumalamig, pero ang kagandahan lang din is, wala ako sa lugar na maraming snow. Nga lang talaga mabilis maggabi. Ganon din yun. So, okay lang din yun kasi at least kahit paano hindi ganun kalamig. But anyway, malamig na talaga kasi 3 na ho yung jacket ko, no. Pero, kaya pa ng mga, kita nyo sa akin yung sa likod ko, kaya pa ng malunggay na mamunga. Kumpara, at saka yung papaya natin, pakita ko sa inyo yung papaya. Yun yung papaya natin, no, kaya pa niyang, i-close up natin, kaya pa niya, hindi pa siya nababurn, pero medyo malapit nang maburn. So, ang ginagawa ko, guys, kinukuha ko na itong mga malunggay natin, hinarvest na natin, pakita ko lang sa inyo. Yung malunggay, medyo nababurn na kasi palatandaan na nababurn siya, nag-iiba na yung kulay niya talaga. Tsaka, naninilaw-nilaw na siya. So, hinarvest ko na siya para at least meron na tayong pantinola. Yung papaya natin, kaya pa naman. But anyway, sa ibang mga state, December ngayon, pag December, snow na talaga. Wala ka makikitang green. Kahit pa paano may green pa dito, no? So, anong ginagawa ko habang naghihintay tayo lumamig ng bongga, kita nyo naman yung hukay ko. Siguro nakita nyo na to, no? Yung papaya natin na yan, pabayan lang natin yan kasi kaya pa naman niya. Ang ginagawa natin, guys, ang pwede mo na itanim pag ganitong malamig na at madilim na is yung mga kale and collards. Saka ito, pwede ka rin mag-seedlings ng ganito. Ano to, guys? Tomato, no? Pakita ko lang sa inyo, guys. Ito yung mga seedlings na tumutubo na ng kale and collards. Pero hihimay-himayin natin yan, no? But anyway, habang malamig, ito yung chance nyo na pwede kayong gumawa ng compost. Kasi pagdating ng summer, kahit papano, tunaw-tunaw na sila. Katulad niya, no? Kita niyo yung mga karton natin. Binabaw na natin ng mga lupa-lupa. Kasi para pag nag-summer, pag painit ng painit, matutunaw din siya. Ipapakita ko sa inyo dito, itong saging na to. Tignan niyo naman to. Ito, wala ditong nakabaon na basura. Tignan niyo naman. Dadalawang piraso lang sila. Patay na siya. Wala. Hindi siya namunga. Ang pandak niya. Punta naman tayo sa area na napakarami kong basura. Katulad din ho nito kung paano ko binabaon yung mga basura na yan. Ganyan. Ganyan yung naging sistema ko dito. Pakita ko sa inyo, tignan nyo naman, winter na, malamig na ang tangkad ng saging. Ang dami niyang anak. Tingnan mo naman, ayun yung mga anak niya. Pakita ko sa inyo dito, guys, ito. Medyo madilim na talaga. Ito, sobrang daming anak. Marami na akong tinabas ng mga anak nito kasi para mag-concentrate siya sa bunga niya. At ito yung pinaka mother plant. Pakita ko sa inyo mother plant. Ayan siya. Ayun. Ayun yung saging mo, guys. Ayun, ang lalaki ng bunga. Partida yan, andyan yung saging, ang daming anak ng saging. Nag-agawan na sila nitong papaya mo na marami din bunga. Ayun siya, dami bunga ng papaya. At andun yung mga tubo, na-harvest ko na huyan. At ito pa isa pang saging. So magkatabi lang yan, ayun lang sila, magkatabi. Ayun lang sila, magkatabi lang yung dalawa. Ito silang tatlo. Anyway, madilim na. So, papakita ko lang sa yan sa backyard natin, yung sa likod natin, no? Yan yung maraming basura, apakarami nila dyan. So, kaya ngayon pa lang, habang magwi-winter, ang ginagawa natin is, pinapataba mo na yung lupa para pag nagtanim ka ng mga, kung ba ito, maliit lang yung backyard ko, ito lang, makakapagpatubo ka ng maraming halaman, no? Hindi ka mag-iisip na, ay, baka hindi siya mamuha or whatsoever. Kung sino yung tumubo, tumubo. Kung hindi tumubo, hindi tumubo. Pero dun sa nakapanood kagabi nung pampaganda sa muka, actually, yung tanglad, ito, marami na tayo ng harvest nito. Ito siya, sinagad ko hanggang ilalim, guys, para magbunga siya na, magtubo siya ng panibago. Ito siya, So, may mga bago siyang tubo, yung mga babies niya. Itong gagawin nyo, pag itong mga babies na to, pabayaan nyo lang siyang tumubo kasi mamamatay din to pag sobrang lamig na. Pero at least mayroong iba't ilan-ilan sa kanilang mabubuhay. So, ito yung tanglad, kaya pa niyang mabuhay kahit ito, konti lang yung araw na sasakop niya, pero at least kaya pa rin niyang mabuhay. So, keep it up. Kayo naman sasabi ko sa inyo mga itong tanglad, talagang importante yan, lalo dito sa ibang bansa. Napaka-importante ng ating tanglad para sa ating papaya. The same thing is para sa beauty secret natin mga no? So, tingnan nyo ma'am, mag-alas 5 pa lang, 4:50, pero grabe. Wala na, ang dilim na. So, imagine mo na lang mga 6 hours lang o ganun, 8 hours lang yung araw. Pero syempre, depende sa style ng bahay mo, kung di pa siya masyadong naarawan yung halaman mo, hindi siya masyadong lalaki. At also, kung hindi mataba yung lupa, hindi rin lalaki itong mga to. Ganun lang din yun. So, ito lang technique lang, no? Kung kailan nyo dapat simulan yung mga pagbabasura nyo. But anyway, ako kasi, habang, bawa ito, pag summer, kasi sobrang init. Pag summer naman, sobrang haba ng araw. Alas 8, 8:30, may araw pa. Medyo, ganito ang itsura ng 8:30 at night dito.
Didilim lang talaga pag 9 o'clock. So, yung araw sumisikat ng 5 o'clock, lulubog siya ng mga parang 8:30. Ito po yung 8:30 pag summer. Summer starts like around June, ganyan. Sobrang liwanag na. Since ngayon ay winter, kaya tingnan nyo, yung winter parang gabi. Alas 5 ng hapon. Actually, yung alas 5 ng hapon pag summer, parang alas 12 ng tanghali sa Pilipinas. So, eto lang mga no. So, yung mga iba nagtatanong sa mga kung kailan ako nagfe-fertilize, eto talaga din yun. So, wala namang kaso kung kailan ka magfe-fertilize katulad dito papaya ko, no? Hinahagisan ko lang ng basura, babaunan mo lang sa gilid-gilid. Kasi yung papaya, wala namang selan yan. Nabubuhay yan kahit lagyan mo ng basura sa gilid. At yung tanglad, ganun din sila. And the same thing, dito sa ibang bansa, napakamahal ng tanglad, napakamahal ng papaya. Kaya kailangan talaga mga rare ng basura.